Ganda ng hima, no? Sexy, elegante sa mata, tapos Royal Enfield pa. Alam mo, parang hindi. Para silang displacement, pero mas macho, brusco, tsaka mas malaking tingnan tong MT. Ayan ka na naman. Di ka na naman naniniwala na mas maganda to. Hindi, mas maganda tong 450 MT. Mas maganda ka. Kung kayo ang papipiliin, Royal Enfield Himalayan 450 o ang CF Moto 450 MT. Bakit importante ang riding gears kapag nagmomotor? Kasi hindi mo alam ang posibleng mangyari kapag nasa kalsada ka na. Isa na dyan ang mga riding shoe tulad ng Elevate. Hindi lang secured ang mga paa mo dito, waterproof din na maganda pang long ride. Hindi tulad ng ibang sapatos, mas tumatagal to dahil rock solid ang pagkakagawa dito galing Italy. Isa pa, mapormang datingan. Bagay sa getup mo. Kung gusto mo malaman ang tamang sukat para sa'yo, pumunta lang sa Sek Moto Supply Caloocan. Madami kang pagpipilian na riding gears dito. Ang dalawa ay halos gumagamit ng parehas na 450cc displacement, naka-liquid cooled 4-stroke double overhead cam. Pareho man ang displacement, may pagkakaiba din sa power output. Ang 450 MT ay gumagamit ng parallel twin with 270-degree crank. Wet weight is 185 kg na may sipa ng 43 horsepower at 8,500 RPM and 44 Nm of torque at 6,250 RPM. Habang ang Hima 450 ay gumagamit ng single-cylinder twin overhead camshafts, wet weight is 195 kg na may lakas na 39.5 horsepower at 8,000 RPM and 40 Nm of torque at 5,500 RPM. When it comes to power to weight ratio, mas lamang ang 450 MT. Mas mataas din ang bahagya ang horsepower and torque at mas magaan din. Pagdating sa fuel capacity ng 450 MT, meron tong laki na 17.5 liters. Fuel consumption is around 23 km per liter at may SRP na 328,900 pesos. Habang ang Himalaya 450 naman ay may 17 liters fuel capacity. Fuel consumption ko sa bike is 26 km per liter at may SRP na 339,000 pesos as your base model. Sa kumpara na to, ang dalawa ay may kalakihan ng tangke, which is masabi kong great for long trips, pero mas tipid ang Royal Enfield pagdating sa konsumo. Sa price range naman, mas mababa ang presyo ng CF Moto. Para silang adjustable ang seat height. Sa RE, pwede kayong mamili kung gusto nyo iset to 825mm hanggang 845mm. Habang sa CF Moto naman, you can choose between 800 to 825mm. Sa kumpara na to, mas mataas ang seat height ni RE, mas convenient ang adjustability ng seat height dahil easy access lang to. Tanggal lang ng upuan at galaw ng adjustment bar. Habang ang CF Moto naman, medyo komplikado. Kailangan mo ng extra tools para ma-adjust ang link sa baba. Pagdating sa dash, parehas na gumagamit ng TFT display, magkaiba nga lang na itsura. Sa RE, ginamitan nila ng round TFT na makulay at kitang-kita mo ang mga nakalagay kahit in broad daylight. Mas elegante ang datingan ng dash with phone connectivity at may full Google Map navigation kayo dito.
para sa mga biyahe nyo. Ito na siguro ang pinaka-paborito kong feature ng Hima. Sa CF Moto naman, mayroon tong 5-inch TFT display, mas sporty ang vibe. Parehas na dash ng naked at sport bike ng mga 450 ng CF. Di katulad ng Hima, kailangan nyong maglagay ng separate navigation kung gusto nyong lumayo. Suspension ng Himalayan, sinalpakan nila ng Showa 43mm upside down forks with 200mm travel at hindi po adjustable to. Naka-Showa monoshock din sa rear with 200mm travel na pwede mong i-adjust ang preload. Habang ang 450MT naman ay sinalpakan nila ng KYB 41mm USD forks with 200mm travel pero full adjustable ang harap. KYB monoshock sa likod na adjustable ang preload and rebound. Para sa akin, mas makakalikot mo ang suspension ng 450MT. Depende sa riding style at road conditions ng mga dadaanan mo. Parehas na bike ay gumagamit ng dual channel ABS at pwede nyo i-disable ang rear ABS kung gugustuhin nyo. Ang RE ay may 2-piston by Brembo calipers with single 320mm sa harap at single piston by Brembo caliper with single 270mm naman sa likod. Habang ang CF ay may 4-piston J1 calipers with single 320mm disc at single piston J1 caliper sa likod with 240mm disc. Pagdating sa gulong, parehas na off-road oriented ang dalawa na gumagamit ng spoke wheels. Ang RE ay ginamitan ng Seat tires 21 inches sa harap at 17 inches naman sa likod. Habang ang CF ay mayroong CST tires with 21 inches sa front at 18 inches naman sa likod. Take note, hindi pa po tubeless ang Hima for its price point of 339,000 pesos. Though kung gusto nyo ng tubeless, pwede nyo itong makuha for 369,000 pesos. This is Ken at ako muna ngayon yung susubok sa 450MT ng CF Moto. Para sa akin yung 450 CF Moto, hindi ko siya masabing talagang 400cc lang kasi in person ang laki ng tangke niya. And hindi lang yung tangke, yung overall dimension niya. Ayan o. Kung titingnan nyo siya side by side, ma-appreciate nyo na talagang pinagtuunan ng effort ng CF Moto na i-produce yung gantong klaseng bike sa 400cc segment. Very modern na yung naging approach ng CF Moto. Maganda yung visor niya, adjustable. Hindi ko lang alam kung ilang layer to, pero I think ito yung pinaka mataas na setup. So, ayan. Already projector lights, dalawa, isang high beam, isang low beam. Ang ganda, ang lapad. Suspension niya, ayan, gumagamit siya ng KYB suspension and I think this one's fully adjustable. Dalawa yung available na variant dito sa Pilipinas. I think yung isa yung high fender, ito yung low fender version nila. Etong bike na to, FYI lang guys, medyo loaded na siya. Handguard by default. Visor, ito, kasama to syempre. Itong parang dashcam yan, upgrade na to ng owner. Meron na rin siyang crash guard, auxiliary light, yung Akrapovic na exhaust. Side pannier, ito, ano na lang to, add-ons na lang din. As standard, kasama na yung top box bracket nyo. Pero it's a good thing na meron kang side pannier bracket kasi pag natumba ka, at least kaya nitong protektahan yung fairings ng bike mo. Naka-quick shifter na rin to. Tayo naman ang mag-uunang upo sa bike. Well, actually, ako pala talaga mag-uunang upo. Unang upo. Baba para sa akin siguro nung setting na 800mm. Pag nag-set kayo nun, yung side stand and tendency medyo parang alanganin. Hindi siya masyadong nakatagilid. Ting ginalaw na rin yung suspension nito kaya pagka umupo ka, masyado na siyang bumababa. Pero yun, ito yung stance natin sa CF Moto 450MT. By the way, I'm 5'11", 70 plus kilograms. So ito yung itsura ko dito. Tamang nakabend lang ng konti yung ano ko, yung thigh ko, yung legs. Ang gaan niya, yun yung mako-comment ko. So parang tingin ko, ang gandang dali nito sa mga trail. Mag-gear up lang ako, tas tingnan naman natin si Jao dun sa unang upo niya sa Himalayan. Alright, Royal Enfield Himalayan 450. Well, actually, nagawa na natin ang review to. Solo review dito sa bike na to. But this time, kukumpara natin ang Hima dito sa CF Moto 450MT. Ngayong nasa harapan ko ang dalawang bike na to, well, masasabi kong mas brusco ang CF Moto 450. And nasa sexing side ang Himalayan 450. Well, malaki rin naman tignan ang tangke ng Hima. I mean, tignan nyo naman kung gaano kalaki yung shoulder nito, kumbaga. Tapos biglang sexy sa side na to. By the way, this is the base model and by default, naka-high fender na. Dito sa CF Moto, well, may option naman kayo kung gusto nyo ng high fender dito sa 450MT. Himalayan 450 is also considered as commuter bike. Papamasok mo sa school, punta ka sa trabaho, dadaan ka ng EDSA, mag-filter ka sa mga traffic, sisingit ka. I think mas madali dito sa motor na to. Though wide handlebar din siya, katulad ng CF Moto 450, pero mas manageable at
malawak yung turning radius niya. 2 pieces seat na ang kagandahan sa seat height na to. Convenient ang adjustment ng seat height. Hindi katulad ng CF Moto 450 na i-ibayin nyo yung link sa baba. Dito, kailangan nyo lang tanggalin. May 2 bar sa ilalim ng upuan. I-adjust nyo lang. Ayun, meron na kayong standard seat or kung gusto nyo naman ng low seat. Also for our taillight naka-integrated sa turning light. So every time na pipreno kayo, dito siya ilaw. Nice, no? Galing. Top box bracket and tongue guard is kasama by default. Windscreen's not adjustable unlike the 450MT, pero nasa decent yung laki ng windscreen natin, which is okay for me. May cover ang suspension para sa mga dumi. Plastic skid plate, enduro foot brakes and foot brakes. Nice. Manipis nga lang masyado para sa akin yung stock exhaust ng Hima. Alright, nagawa na natin dati to. Hindi na ito ang unang upo sa Hima, pero ulitin ko para sa inyo. Pero bago yan, naka-center stand pala ang bike, which is by the way, may kasamang center stand. Sa ngayon, nakaset ang seat height to 825mm. Silat natin sa pinakamababa para kahit papano, makita nyo ang stance ko kapag nasa pinakamababa ang settings. I'm 6 flat, 83 kilograms at ganito ang itsura natin sa Yamaha 450. Slightly bend ang legs at lapat na lapat ang pako sa sahig. Kung sakali mo makita nyo yung dash natin na nag-flicker, pasensya na kayo kasi gawa ng shutter speed ng action camera. Yung switch ng ignition, ang weird talaga yun. Hindi lang ako sanay sa Royal Enfield. Alright, tunog ng single cylinder. As of now, meron po tayong 4 na riding modes. Depende sa inyo kung anong riding style nyo at kung anong road condition ang dadaanan nyo. Tara, subukan natin ang 2 bike sa daan. Quite an impression para dito sa bike na to. Ang ganda. Parang ano siya all-in package. Yan. At a certain amount, diba? So, if I'm not mistaken, ano to? 328, 29,000. Very nimble, magaan. Yung cons, medyo kinakapa ko pa. Ito pala tayo. Yung cons, pinakikiramdaman ko pa kasi familiar naman tayo sa 270 crank na engine. So, dahil nga dun sa MT-07 natin, may similarity siya, familiar yung feeling, yung punchiness niya, yung na feeling yun pag umahatak mo, may hatak siya. And for a 450cc, para sa akin masasabi ko na ito yung power na mayu-utilize mo sa type ng kalsada na meron tayo dito sa Pilipinas. Hindi sobrang powerful, hindi rin naman bitin. Cons siguro ito, may pinakikiramdaman ako ngayon So, one thing yung pagiging punchy ng engine niya. Hindi ko lang sure, pero parang medyo may pagka-jerky siya. Hindi pong konting manipis lang yung piga mo, pero may siya, parang mahirap kontrolin. O baka sanayan lang din. Hindi ko alam kung known issue siya ng motor. Vibration, idea lang. Hindi siya yung tingin kong nakakapagod pag lumayo ka. Lang siguro ako sanay, pero yung gantong angle ng manibela, yung para sa akin kasi Superman na to Consider ko medyo arms forward ako. Hindi ko alam kung kapag sa long drive, mangangawit ako sa gantong positioning. Meron siya. Yung low to mid RPM niya, bigay niya sa klase ng makina na meron siya. Fuel consumption niya is 5 liters per 100 kilometers. Siguro yan, roughly 20 plus na kilometers per liter. Hindi ko alam sa ibang owner. Sa spec sheet kasi ang declared nito, 23, 24 yata kilometers per liter. Siguro maraming factors to consider yung weight ng rider, yung throttle habit mo. Kapag masyado kang bomba ganyan, piga ka ng piga, syempre tataas talaga yung fuel consumption mo. Kung ka lang, swift rider ka lang, talagang chillax lang, mas titipid pa yung gasolina ng bike. Inray ko rin yung Himalaya na gamit ngayon ni Joe Since single cylinder yun, mas may vibration yun. Pero yung power delivery niya, linear. Halimbawa ito, ipakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ayan, pipiga tayong konti. Ayun manipis lang yun, pero jerky siya. Hindi ko alam kung parang character naman yata talaga ng 270 crank to na engine.
So, price point, yun nga kagaya nga na nabanggit ko, all-in package na to para sa akin, tong bike na to. Royal Enfield Himalayan 450 Part 2. Kung gusto nyong in-depth review dito sa motor na to, meron po tayong in-upload kailan lang bago tong video na to. Doon talaga sinabi natin lahat ng gusto nyong malaman dito sa motor na to. Pero sa video na to, sasabihin ko lang yung mga basic information na dapat nyong malaman kapag gamit nyo ang Hima 450. Dalawang bike na gamit na natin. Actually, meron din akong solo review dito sa 450 MT. Magkaiba sila ng dating kahit parehas yung vibe nila. Mas manipis ang Royal Enfield Hima compared to the 450 MT. Relax ang lapat ng mga kamay ko, straight yung kamay ko, upright riding position, and yung location ng paa natin sa footbrake, relax. As of now, may rubber pa to para kahit pa paano malesen yung vibration ng bike. We all know single cylinder, hindi talaga mawawala sa single cylinder vibration kung magka-karakter na ng bike yun Pwede ang Hima para sa mga taong matatangkad at hindi rin ganun katangkaran. Manipis tong part na to para kung sakaling full stop, para ma-manage mo yung bike kahit traffic. Inabasan nila ng gusto to para lapat yung paa mo sa sahig. And by the way, meron ino-offer ang Royal Enfield ng mas mababa pang seat height, I think 805mm. Optional yun. So kung gusto nyo ng ganong klaseng seat height, kontakin nyo sila. Power ng bike kumpara dito sa 450 MT, mas malakas ang torque at mas mataas ang horsepower ng 450 MT. Pero ganun pa man, okay na tong power na to I mean, for your first commuter bike, pang long ride mo, pang off-road mo, hindi mo naman kailangan na masyadong malakas sa power Pero dahil single cylinder lang bike, hindi siya ganun kaganda tumunog. Oy, pero pwede na rin hindi rin naman tunog bangka. Tsaka tulad ng sinabi ko sa naunang video, mas maganda kung i-test ride nyo muna yung bike. Malaman nyo kung okay ba sa inyo yung vibration, kung ma-handle nyo yung vibration kapag nasa mid RPM na kayo. Actually 3,000 RPM ramdam yun Like any other bike, like kung sinasabi sa video ko, pag gusto mo yung bike and kung lagi mong ginagamit yung bike, mas sanay ka na rin. Fuel consumption ng bike is 26 km per liter. Yun ang reading ko dito sa Hima. And 17 liters ang fuel tank capacity. Just imagine kung saan ka dadalhin ng ganong klaseng reading. Okay yun para sa displacement niya. Ang medyo hinain ko lang, mabigat yung bike. Kaya mas maganda kung meron kayong mga crash guard, or tulad nito may kasama ng tank guard, which is nice. Kasi matutumba nyo yung bike, lalo na kung bago ka pa lang at ipapark nyo sa kung saan man, itutulak nyo. Pero kapag na-under na naman kayo, hindi nyo naramdam yung bigat. Himalayan 450 is considered as adventure bike / commuter bike. Kaya ganito na lang itsura ng pulmahan niya. Elegante, maganda on and off road. So kung babae ka at gustong mo tang Hima, bagay na bagay rin sa ito. Ano, kamusta 450 MT? Very okay naman siya sa akin. Tingin ko ito yung mga adventure bike na pwede mong gawing all-rounder, gawing pamasok. Yung power delivery niya, ito yung may-utilize mo sa type ng kalsada na meron tayo. Alam mo naman sa Pilipinas, puro rough road. So tingin ko yung mga ganitong bike yung talagang may enjoy mo sa lubakan dito sa Pilipinas. Sa power delivery, gusto ko to. Kahit single cylinder siya, linear ng power niya. Hindi ko alam kung dahil ba ride-by-wire siya, pero very smooth lang gentle lang Ito kasi, napansin ko, binanggit ko nga siya sa cons ko, parang jerky yung niya, yung konting manipis na throttle mo, medyo may jerk siya na mararamdaman. Bigat, ayoko to. Medyo mas mabigat siya. I go with this one. Kung all-rounder bike, everyday bike, pang on and off road, pang filter sa traffic, pamasok, eto. Kasi manipis siya And kagandahan dito, convenient yung seat height niya. Kung may kalitan kayong tao, babagay din sa inyo to. Royal Enfield, kilala bilang isang brand na reliable. Yan yung pinakagusto kong part sa kanya. Kung saan, may full Google Maps navigation dun sa mismong display niya. Ang full nun. Hindi nyo kailangan pang bumili ng mga mounting, cellphone nyo lalagay nyo, baka mag-alala kayo, baka masira sensor ng camera. Hindi mo na kailangan isipin nyo kasi meron na dito. Yun nga lang, for its weight, medyo mabigat siya. And yung tunog niya, medyo dehado. Siguro kasi sobrang ganda lang talaga tumunog ng 450 MT. Pero kung di naman deal breaker sa inyo yun, okay na okay itong bike na to. Kasi itong bike minimalist Kumbaga hindi siya ganun ka-loud, pero at the same time, malaman mong, teka, Hima yun parang ganun. Anong mas pipiliin nyo sa dalawa? Let me know in the comment section down below. Big thanks to Sir Christian of Royal Enfield Bacoor dahil pinahiram niya sa atin ang napakagandang Hima 450, and kay Boss GD
ng Moto Republic. So yes, kung gusto nyong upuan or kung gusto nyo makita ng personal ang Hima 450, bumisita lang kayo sa RE Bacoor. And kung gusto nyo sumama sa mga ride ng Moto Republic, kontakin nyo lang si JD or si Sir Hans. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy kayo sa content na to, tama ba? Sa video na to. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. And kung nagustuhan nyo yung mga gantong content, don't forget to subscribe sa channel ni Jao Moto dahil wala pa akong channel. Kaya mga Kitty Pies, see you po sa next content.